Taon-taon umaabot sa 14.6 million tons ang municipal solid waste sa Pilipinas, ayon sa 2025 World Bank What a Waste Global Database. Kung gagawing malabundok ang ganito karaming basura, aabot ang taas nito sa 250 hanggang 350 feet. Pwede nitong mapantayan ang Statue of Liberty sa New York, ang Big Ben sa London, o mahigit 2 beses ng Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro sa Brazil. Sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change nitong July 20, sinabi rin ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna na batay sa projection, posibleng umabot ng 23.6 million metric tons ang solid waste sa ating bansa kada taon. Sa Metro Manila pa lang, 10,000 metric tons na ang basura kada araw. Kaya nitong pumuno ng 753 block containers na may habang 20 feet. Marami nang ipinanukalang solusyon para sa problema sa basura sa ating bansa. Isa na rito ang pagtatayo ng thermal waste-to-energy facilities. Sagot nga kaya ito sa waste management? Ang thermal waste-to-energy ay isang teknolohiya kung saan sinusunog ang mga basura para makapag-generate ng kuryente. Sa mga bansang may thermal waste-to-energy facilities, ang mga basura ay dinadala sa planta at inihihiwalay ang mga recyclable materials. Ang mga basurang pwedeng sunugin gaya ng papel, non-recyclable o single-use plastics, tuyong dahon, mga kahoy, tela at iba pang non-hazardous waste ay dinadala sa combustion chamber kung saan sinusunog ang mga ito sa mataas na temperatura. Ang init mula rito ay ginagamit para i-convert ang tubig sa steam. Ang steam naman ang siyang magpapaandar sa generator na magpoproduce ng kuryente. Ang waste-to-energy technology ay ginagamit na ng mayayamang bansa. Ang enerhiyang nagagawa ay depende sa laki at lawak ng planta. Sa Amerika, ang isang pangkaraniwang waste-to-energy plant ay nakakagawa ng di bababa sa 550 kilowatt-hours na enerhiya kada 1 tonelada ng basura. Kung gagamitin yan sa Pilipinas, sapat ang enerhiyang yan para sa supply ng kuryente sa 1 buwan ng halos 3 bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours per month. O di kaya'y 5 bahay ng low-income households na nasa 100 kilowatt-hour lang per month ang konsumo. Pero ang kapalit naman daw nito ay polusyong nakakasira sa kalikasan. Yung electricity na generate ng WTE, it does not cancel out yung pollution na ginagawa niya. It's fundamentally harmful and it also contributes to climate change. Ang daming problema na nire-release ng WTE na with us, it outweighs yung benefit niya na pag-generate ng electricity. It's dirty energy. Sa isang roundtable discussion na hosted ng Oceana, isang respetadong marine conservation organization, ipinunto ng ilang eksperto na ang waste-to-energy ay posibleng magdulot ng toxic pollutant sa hangin, pati na ng nakalalasong wastewater at abo na naglalaman ng toxic metals at organic compounds. Maaari daw nitong makontaminate ang tubig at lupa na nakapaligid sa waste-to-energy facility. Isa sa mga pollutant na nagmumula rito ay ang highly toxic na dioxin. Oras na humalo ito sa lupa, pwede itong mapunta sa ating food sources. Kapag nakapasok ito sa katawan ng tao, nananatili ang toxin sa loob ng maraming taon at posibleng magdulot ng cancer, malalang skin problems at damage sa immune system. Ayon din sa ilang eksperto, posibleng maging problema ang kakulangan ng mga landfills sa Pilipinas. Bagaman babawasan nito ang basura, kinakailangan daw ng specialized landfill para sa disposal ng toxic ash at iba pang byproducts ng waste-to-energy.
even si House Bill 9157 or yung Waste to Energy Act, it actually recognizes na yung mga residue from waste to energy facilities should still be managed and disposed in landfills. Yung thermal WTE in particular cannot actually make garbage disappear. Hindi mawawala yung basura. It actually just transforms one problem into another problem. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ibinida niya ang pagbabago sa solid waste management ng ating bansa. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. Nitong May 2026, naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 9157 o Waste to Energy Act. Alinsunod dito, ang operasyon ng waste-to-energy facilities ay dapat sumusunod sa Solid Waste Management System na nakasaad sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dapat ding regular na imomonitor ng DENR ang emissions sa waste-to-energy para matiyak na hindi nalalabag ang environmental laws ng bansa. Bukod sa DENR, inaatasan din ng panukala ang iba pang ahensya na gumawa ng mga polisiya para sa maayos na pagpapalakad ng waste-to-energy facilities. We have landmark laws like the RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act, and even that na existing for 25 years already, hindi natin siya ma-implement at its fullest. Tapos gagawa pa tayo ng another measure now na hindi pa tayo makakasigurado kung kaya din nating ma-implement siya. Pero ang tanong, ano nga ba ang mas epektibong solusyon? Ang pag-manage sa basura kapag naipon na ito o ang paggawa ng mga hakbang para tuluyan ng mabawasan ang basura sa ating bansa? Yung mga facilities na to, kailangan niya ng predictable supply ng basura. Umaasa nga tayo sa continuous supply ng basura para gumana ito. So, it doesn't address yung problema natin sa basura, and in fact, it can encourage na okay lang tayong maggumawa ng basura kasi may mga WTE facilities naman tayo. When in fact, ang goal is dapat wala tayong basura to begin with or hindi tayo gumawa ng basura to begin with. Ako, si Von Aquino, para sa GMA News.